Pagawas! Ang bagong Pilipinas. Sakpanuon ka. Daba. Kayaan mo ang iyong kinabukasan. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Ka man, di naman sila kulang. Binigay ang iyong Mayor, sabi niyo may mga girlfriend kayo. Dapat Totoo. magtularan yan ng mga kabataan. Well, kung hiwalay ka sa asawa, doon gawin mo sarili mo. Anong gawin ko itong karga-karga ko? Hindi ko naman ipagbili ito. Hindi mo masangla eh. Yawa! Sa Pilipinas na ka makakita, patakalag pa na ko, i-promote mga animal. Alam naman ninyo, kahit umuulan, may araw pa rin. Ano? Kahit umuulan, may araw pa rin. Ano? Kahit umuulan, may araw pa rin. Portuguese video. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today, meron tayong magandang balita. Yay! This is good news. Ang tanong, papayag ba kayong makulong si Torre? Papayag ba kayong makulong si Remulla? Ay, nako! Nako po, ito po si Amy Marcos mga guys. At talaga, pinahayag niya na po ang kanyang mga findings at itong mga posibilidad na mangyari diyan dito sa mga sinungaling na mga kurakot. Alright, huwag natin patagalin ito mga guys at isang like at isang subscribe lang dyan. Masaya na po tayo mga guys. Thank you so much. Okay, let's go. Panoorin natin si Amy Marcos. Mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 319 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention
2 counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases, and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code, at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa ring mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. Ayan, very good. Alam niyo po kung bakit ito importante. Importanteng masangat itong kaso doon po sa ombudsman, di ba? Kasi pagdating ng panahon na si VP Sara na ang Pangulo, madaling uusad na yan. Nako po, Tore, nanginginig na ang mga itlog nitong mga hayop, mga guys. Ito nga sinasabi natin, no? Bantayan natin yung impeachment ni VP Sara. Let's make sure na hindi nila madali dyan si VP Sara. At meron pa isang bagong balita na kasama daw si VP Sara po dyan sa listahan ng ICC. Sige, walang problema. Alam naman natin na walang ebidensya yan. Imposible pong mangyari yan ngayon. Ha? Hayaan lang natin yan. Pero ito impeachment, talagang bantayan natin. Dahil panahon na hindi nila madali dyan si VP Sara, alam natin na magiging Pangulo po yan sa susunod na eleksyon ng Pangulo. And then, doon na po magsisimula ang paghusga at trial nitong mga hinayupak ng mga sinungaling dito sa pagpakulong nila kay Tatay Digong. Ako, lintik lang ang walang ganti sa inyong mga makapal na mukha, lalo ka na, Tore. Sumasakay ka lang sa panahon talaga. Kapal na mukha mong pulis mo. Na-promote pa ang mga gago, mga guys, na nagpataka lang huli. Eto na nga ang inaabangan natin na good news. Mga kababayan, papayag ba kayong makulong itong mga hinayupak? Alright, hanggang dito lang tayo mga guys. Maraming salamat sa inyong panunood dyan. And again, God bless you all. License man ko nang ipangita. Oh, ano yan? Nga nung ebidensya man ay mong ipagawas. Panoon ka. Uy, daba. Mahal mo na. Wala tayong magagawa. Mahal mo na. Eh na. Ba't adan? BBM. Sir, kamo ka masayaw? Kamao, oy. Gamay. Bangag.